hindi totoo yung sinabi ni Kaufman na siya is no longer, with no power, no resources, katulad ng presidente siya. Napakalakas ng Duterte. Kaya nga nilang patayin yung impeachment complaint eh. How powerful is that, ha? Pangalawa, mayor siya, anak niya vice mayor, isang anak niya congressman, isang anak niya vice president, at marami siyang kamag-anak at mga supporters sa matataas na posisyon sa gobyerno. So, may mga bansa pa na willing talaga siyang tulungan, di ba? So, para sa akin at sa aming pinang-counsel ng mga biktima, tutol talaga kami doon kasi magpaglalabag yan sa Article 58 ng Rome Statute na nagsasabi na ang tao who can endanger a proceeding who may no longer appear during trial ay dapat nakakulong. Hindi siya dapat may interim release. So, we will oppose, of course, the application for interim release of the defense. Okay. Follow-up lang, Attorney Nerino. Totoo naman sinabi ni Attorney Nerino na maski nung unang phase pa lang nandoon kami sa The Hague to cover yung kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa table na talaga yung yung pagpa-file nitong petition na to na siya ay magkaroon ng interim release Pero ngayon pa nga lang after about 3 months 3 months ba? 3 months ay saka lang nila itinuloy ito, no? So, kaya lang ang gusto ko lang ipunto, Attorney Neri, ay yung sinabi ni Attorney Kaufman na maski ang prosecution ay pabor. Isabihin, hindi haharangin o hindi haharangin. Ano ang reaksyon niyo doon bilang kayo ay kumakatawan doon sa mga biktima? Well, kung totoo man yung sinabi ng depensa, hindi pa naman natin narinig yung prosecution, ang sabi doon sa kanilang application, the prosecution has affirmed that they will not oppose, provided susundin yung mga obligasyon niya under Annex A. Hindi naman natin nakita yung Annex A na yon kung anong laman nun, pero pansinin agad, sabi ni Kaufman, well, ang aming counter-proposal ay yung mga obligasyon niya under Annex B. So may debate pa kung anong obligasyon niya pag ma-release siya. Kasi nakalagay doon sa ganyan kung ano man yung hindi siya dapat pumunta sa kung saan, hindi siya dapat magsalita sa media, etc. Kung ano man yung obligasyon, hindi natin alam. Pero may pagdidebatihan pa. Hindi naman absolute yung pag-affirm ng prosecution. Pangalawa, syempre, ang mga biktima kami, pag mag-file kami ng opposition, of course we will tell the court na hindi totoo yung sinabi ni Kaufman na si Duterte ay mahina na, hindi naman malakas, is no longer powerful. Napakayaman yan. Ang presidente yan ng Pilipinas. Ang tina-challenge nga siya, buksan yung bank accounts niya. Ayaw niya ilabas after niya sabihin Ngayon, pangatlo, sinabi niya, I will obey the court. Susundin ko kung ano mang order ng court, kung ma-release na ako. Si President Duterte, hindi mapagkatiwalaan. Marami na siyang public statement, mga pangako na nilalabag niya mismo. Simulan na lang natin sa jet ski ng China, Tapos sasabihin niya, joke only, di ba? So, ang mensahe namin sa korte, hindi yung pwede mo pagkatiwalaan yung pangako niya na susundin niya kayo, especially since ang track record ni President Duterte, tinitira niya ang court mula noon hanggang ngayon. Wala pa akong narinig na sinabi niya na maganda sa korte. Mga puti kayo, binira niya ang prosecutor. Wala siyang respeto sa korte. So how can Kaufman now present an evidence na this time around he will obey the court that he so long disrespected and attacked for so many years? So para sa akin, ang burden of proof kay Kaufman, it's not the prosecution or the victims who will prove na gagawin ni President Duterte yung mga pangako niya. It's for the defense to prove na babaliktad na siya at hindi niya nagagawin yung mga dati niyang ginagawa. So, for now, I don't think the court will grant that. I hope the court will grant that kasi grabe naman talaga humanitarian ground, yun ang hinihingi ng mga biktima mula sa kanya noon pa. Tapos sasabihin, i-release siya kasi illegal ang arrest. Maraming pinahuli si President Duterte na hanggang ngayon, taon na, nakakulong pa rin, illegal ang arrest. Kaya hindi pwedeng gamitin ng dahilan na magbilangan tayo ng mga pinakulong niya na illegally arrested pero nakakulong pa rin ngayon at maraming mas matanda pa sa kanya nakakulong pa rin. Kapag ganun ba ang mensahe ng ICE dito ni President Duterte?
Pag mahirap ka, kahit matanda ka na, kulong ka, pero pag mayaman ka katulad niya, laya ka kasi 80 anyos na ako eh. Ba't mo ginawa ang krimen mo? You did the crime, you do the time. Di ba? Ganon naman ang rule dyan eh. So, para sa akin, maling mensahe kung sakaling bigyan ng ICC ang application for interim release ni President Duterte.